Magandang gabi po. Kunin po ninyo ang inyong pong mga Biblia. Buksan po ninyo sa Amos chapter 9. Amos chapter 9. At ngayon pong gabi, pag-aaralan po natin yung ikalima at huling vision na nakita po ni Prophet Amos regarding sa judgment ng Diyos sa bayan po ng Northern Kingdom of Israel, sa bayan po ng Israel. And we know na ang pinakatema po ng Book of Amos ay ihuhusgahan or the Lord will judge the nation Israel because of her sin. Dahil po sa kasalanan ng bayan po ng Israel, sila po ay huhusgahan po ng Diyos. At tandaan po natin, ang kasalanan po ng bayan po ng Israel, ito po ay national level. Ang kasalanan po ng bayan ng Israel, ito po ay hindi lamang sa individual, yes, bahagi yung mga individual, pero ito po ay dinidil po ng Diyos ang kasalanan nila bilang isang bayan, bilang isang bansa. At ang kasalanan po nila ay hindi lamang po religious sin. Hindi lamang dahil meron silang mga Diyos-Diyosan na itinayo, meron silang false religion na itinayo, hindi lamang po yun. Nakita po din natin kung paano yung kasalanan nila ay ganun din yung kasalanan din nila ay maling paggamit po ng kanilang hustisya. Meron silang mga judicial iniquities kung saan ginagamit nila yung justice system nila upang ang katarungan ay hindi maranasan ng mga tao. Yung mga tao na tumatakbo sa justice system nila upang sila ay protektahan, sila ay ingatan, yung pa ang lumalaban sa kanila. E nakita natin yan sa Book of Amos. Nakita din po natin sa Book of Amos yung kasalanan nila sa kanilang komerso, sa kanilang commerce, sa kanilang economy, kung saan may mga peking timbangan, may mga nagninegosyo na binabago yung timbang at binabago yung presyo, and so on and so forth. At nakita din natin, higit sa lahat, ang isang kasalanan po ni Jeroboam II at sa kanyang pamumuno ay yung oppression po ng mga tao. Yung oppression. Paano oppression, Brother RJ? Kung naalala po ninyo, ang oppression po na ginawa po ni Jeroboam II ay yung pong mabigat na pagpataw po ng buwis sa mga tao. At dahil po doon, ang mga tao po ay na-oppress, ang mga tao po ay nahihirapan. At dahil po sa mga kasalanan po ng bayan po ng Israel, ang Diyos po ay magpapataw po sa kanila ng judgment. Pero bago po yun, balikan natin muna, Brother RG, napaka-harsh naman ng Panginoon. Now, tingnan po ninyo muna sa Amos chapter 5, na kahit ang Diyos sila ay paparusahan, tandaan po ninyo na sila po ay tinawag ng Diyos na magsisi. Tingnan niyo po sa Amos chapter 5, verse number 4. Napag-aralan po na natin ito, pero i-review lamang po natin ito. Tingnan niyo po sa Amos chapter 5, verse 4, For thus saith the Lord unto the house of Israel, Seek ye me, and ye shall live. Ito po ang mensahe po ng Diyos. Yes, puro sila kasalanan, at dahil sa kanilang kasalanan, sila ay i-judge ng Panginoon, pero tandaan natin, ang Diyos, sila ay pilit-pilit pa rin tawagin. Ang patunay nga po dito ay yung pong mga propeta na pinadala po ng Diyos. Like Elijah, like Amos, like Hosea, like Micah, like Jonah. Ito pong mga propeta pong ito, sila po ay ipinadala po ng Diyos upang tawagin ang bayan ng Israel sa pagsisisi. Pero we know the story, hindi po nila tinanggap ang mensahe po ng Diyos. At dahil po doon, ito pong ikalimang vision na ating pong pag-aaralan, ito po ay nagpapakita ng kasiguraduhan, ng hustisya na ipapataw ng Diyos to the point na walang makakaligtas sa kanila, walang makakatakas sa kaparusahan ng Diyos. Now, ang gagawin po natin, babasahin ko po yung chapter 9 verse 1 and then sundan po ninyo ako sa inyo pong mga Biblia. Amos chapter 9 verse number 1, I saw the Lord standing upon the altar and He said, Smite the lintel of the door, that the posts may shake, and cut them in the head, all of them, and I will slay the last of them with the sword. He that fleeth of them shall not flee away, and he that escapeth of them shall not be delivered. Shall we pray? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli dahil meron kaming pagkakataon na pag-aralan po ang Book of Amos. We pray na ang banal na Espiritu ang magbigay ng kaunawaan sa bawat isa. I pray din naman na tulungan niyo po ako na ipangaral ng inyong pong salita, and I pray na maunawaan ito ng mga tao at mai-apply namin ang mga katotohanan ng Book of Amos in our lives. In Jesus' name we pray, Amen. Ito pong ikalimang vision, we know na meron pong naging limang vision na nakita po si Amos. Yung una, yung locust, yung pangalawa, yung fire,
Yung pangatlo, yung plumb line. Yung pang-apat, yung summer fruit, yung basket of summer fruit. At ito pong lima, ito po yung vision kung saan nakita ni Amos ang Panginoon na nakatayo sa altar. The Lord standing upon the altar. Nakita po ito ni Amos. At ito pong vision po na ito po yung nagpapakita na sa judgment na ipapataw ng Diyos sa kanila ay walang makakatakas sa kaparusahan ng Diyos. Now, tandaan po natin, nung ang Diyos po ay tinawag si Amos at nangaral si Amos around 750 BC, 750 BC. At alam natin kailan bumagsak ang Assyria. Kailan tinupad ng Diyos ang kaparusahan nito? 722 BC. So around 3 decades, 30 taon ang nakalipas bago yung pagkawasak ng Assyria sa kamay, pagkawasak ng Northern Kingdom sa kamay ng Assyria, meron 30 taon bago nangyari po yun. Pero dito, kahit hindi pa ito nangyayari, sinigurado na ng Diyos sa pamamagitan ng ikalimang vision na pag naranasan ng bayan ng Israel ang kanyang kamay, walang makakatakas sa kaparusahan. Now, ito pong verse number 1, dito po niyo makikita na ang sabi ni Amos, sabi niya, I saw the Lord standing upon the altar. So, hindi katulad po nung apat na vision na object of judgment ang nakita ni Amos, dito po, the person of judgment. Sino ang magja-judge sa kanila? Nakita ni Amos ang Panginoon, yung the word Lord sa Hebrew po, yung po ay Adonai, Master. Nakita po ni Amos ang Panginoon. At dito, hindi lamang ito simbolo katulad ng unang apat na vision. Dito nakita ni Amos na ang Diyos ay nakatayo sa altar ng Northern Kingdom bilang isang judge. Now, tandaan po natin, yung altar po na ito, hindi po ito yung altar ng temple sa Jerusalem. Naalala po ninyo, ito pong altar po na ito po yung false worship place na meron po ang Northern Kingdom. Kung naalala po ninyo, nung panahon po ni Jeroboam I, ang una niyang ginawa para yung mga tao ay hindi bumalik sa Jerusalem, sa temple, naggawa siya ng mga false religious places sa Dan and Bethel at sa iba pang high places ng Northern Kingdom. At dito nakita ni Amos ang Diyos sa altar. Yung altar po na ito po yung altar kung saan nag-animal sacrifice, human sacrifice po ang mga Northerners. At dito, makita natin na sinabi ng Diyos sa kanya, and He said, smite the lintel of the door and the post, that the post may shake. Binigyan po ng utos ng Diyos si Amos upang hampasin yung hamba ng pintuan. Amos, hampasin mo or strike mo yung top of the doorway. Ito pong lintel and post, ito po yung nire-representa po nito, yung pong structure ng false worship place or yung building ng false worship center po ng Northern Kingdom. Yung pong shaking, yung pag-alog po ng mga post, ng mga poste ng pintong ito po yung nagpapakita ng imahe na i-overthrow ng Diyos ang kanilang mga building, ang building na ito. Remember, ito pong building, yung post, yung doorway na tinutukoy po dito, ito po yung structure ng kanilang worship place. Ito yung false worship place po ng Northern Kingdom. Kaya inutos ng Diyos kay Amos, hampasin mo yung doorpost na nagpapakita na i-overthrow ng Diyos ang building na ito. Pangalawa, sabi ng Diyos, and cut them in the head, all of them. Dito, sinabi ng Diyos na hampasin mo or hiwain mo ang kanilang mga ulo. Cut them in the head, sa kanilang mga ulo, all of them. Dito po yung nagpapakita na pag dumating yung judgment ng Diyos sa Northern Kingdom, ang lahat po ng tao ay makakaranas ng pagkapaslang. Mapapaslang po ang mga lahat ng tao. Yung pong imahe na cut them in the head, all of them, ito po yung nagpapakita na hindi lamang yung mga leaders ang pupuksain, kundi ang lahat ng tao ng Northern Kingdom. Napansin niyo po, all of them, sabi ng Diyos, Amos, cut them in the head, sa kanilang mga ulo, all of them. And yung sabi pa ng Diyos dito, and I will slay the last of them with the sword. The Lord Himself declare yung kasiguraduhan po ng kamatayan ng mga Northerners. Sinasabi po dito ng Diyos na walang remnant ng mga wicked ang makakalagpas kanila. Napansin niyo po, sabi ng Diyos, I will slay the last of them. Na kahit merong remnant na wicked na matira,
lahat ng yon ay papatayin ng Diyos. At ang tanong, kailan nangyari yun, Brother RJ? Noong 722 BC. 30 years forward, nung pinangaral po ni Amos, literal pong naranasan po nila ito. And dito, mapapansin nyo na hindi lamang i-overthrow ng Diyos yung kanilang temple, Paul's temple, kundi ang Diyos ay i-smite ang bawat tao, ng lahat ng tao ay mapapaslang. At sinabi pa dito ng Diyos, He that fleeth of them shall not flee away. Kung merong tatakas, ang sabi ng Diyos, walang makakatakas. At pangatlo, sabi pa ng Diyos, and he that escapeth of them shall not be delivered. So dito ipinapakita ng Diyos ang tindi ng judgment na ipaparanas niya. Ang lahat ng tao ay mamamatay, at kung merong magtangkang tumakas, at kung merong pipilit na makaalis sa kaparusahan ng Diyos, sabi ng Diyos, walang madi-deliver, walang makakatakas sa judgment niya. So we see that in verse number 1. Tingnan niyo po ang verse number 2. Pagpapatuloy ng kasiguraduhan or certainty ng judgment ng Diyos na walang makakatakas sa judgment ng Diyos. Sabi ng verse number 2, though they dig into hell, then shall mine hand take them. Though they climb up to heaven, thence will I bring them down. Sabi ng Diyos, kung meron man sa kanilang tumakas at magukay sila patungo ng impyerno, so dito po ipinapakita po ng Diyos na ang impyerno po ay nasa ilalim po ng lupa. Na kahit ang tao ay tumakas sa pinakailalim na bahagi ng mundong ito, to the lowest deep, to the unseen world, even if they could dig down into the deeps, ang kamay ng Diyos ay laban sa kanila. Pangalawa, ang sabi ng Diyos, kung meron namang tumakyat ng langit, mag-climb up sa kalangitan, even merong mag-climb up unto heaven, sabi ng Diyos, thence will I bring them down. Kahit merong tao na tumakas at umakyat sa kalangitan, yun ay pababagsakin din ng Diyos. So dito niyo po makikita sa verse number 2 na wala pong makakatakas. Continuation po, verse number 3. And though they hide themselves in the top of Carmel, kung kahit may mga tao na magtago doon sa Mount Carmel. By the way, yung pong Mount Carmel, ito po'y kilala sa pagiging hiding place. Dahil ang Mount Carmel po, ito po'y mataas at puro forest, maraming punuin po dito, ito po'y kinukonsider na hiding place. Pero ang sabi ng Diyos, kahit magtago pa ang mga tao sa Mount Carmel, ang sabi ng Diyos dito, I will search and take them out thence. Just imagine that. Kahit tumakas ang mga tao sa Mount Carmel, hahanapin sila ng Diyos at hindi sila, at the Lord will take them out then. So, dito niyo po makikita, ang kamay po ng Diyos ay laban po sa kanila. Hindi lamang sa impyerno, hindi lamang sa langit, hindi lamang sa Mount Carmel sila tatakas or magtatago. Sinabi pa dito ng Diyos, and though they hid from my sight in the bottom of the sea, kahit sila'y tumungo sa ilalim ng tubig, sa bottom of the sea, ang sabi ng Diyos, thence will I command the serpent, and he shall bite them. Uutusan ng Diyos yung mga sea creatures, yung mga serpent, yung mga sea creatures to execute His judgment. So dito niyo po makikita na talagang dito sisiguraduhin ng Diyos ang ultimate na kaparusahan sa Northern Kingdom. Ano pa ang sabi dito? So nakita natin yung mga places na tatakbuhan ng mga tao. Yung impyerno, kahit magukay kayo ng pinakamalalim at abutin ninyo ang impyerno, hahanapin kayo ng Diyos. Kahit kayo umakyat ng kalangitan, sabi ng Diyos, pababagsakin kayo ng Diyos. Kahit magtago kayo sa Mount Carmel, hahanapin kayo ng Diyos. At kung kayo naman ay mag-swimming sa pinakailalim na bahagi ng tubig, ang sabi ng Diyos, uutusan niya ang mga creature upang i-execute yung judgment. Ano pa? What if naman, siguro sabihin ng mga tao, ng mga northerners, doon na lamang ako sa Assyria. Magpasakop na lamang ako, maging captives na lang ako. Tingnan niyo po yung verse number 4. And though they go into captivity before their enemies, thence will I command the sword, and it shall slay them. And I will set mine eyes upon them for evil and not for good. So, kahit pagpasyahan ng mga tao, doon na lang ako, maging alipin na lamang ako sa Assyria, i-captive na lang ako ng mga Assyria. Sabi ng Diyos, na even some may think exile is an escape from death, na kahit isipin ng tao, para hindi ako mamatay. Kasi kahit ako'y pumunta sa Mount Carmel, kahit magukay ako sa papuntang impyerno, kahit anong gawin ko, okay, papaslangin. Ang sabi ng iba, maging alipin na lamang ako sa exile. Sabi ng Diyos,
Thence will I command the sword, uutusan ng Diyos ang espada, at sila ay papaslangin, and it shall slay them. So dito niyo po makikita ang intensity po ng kasiguraduhan ng judgment po ng Diyos. At yung huling bahagi ng verse number 4, ito ang nakakatakot po na mensahe ng Diyos sa kanila. And I will set mine eyes upon them for evil and not for good. Sabi ng Diyos, aking iseset, aking ilalagay ang aking mga mata sa kanila, hindi para sa kabutihan nila, hindi upang pagpalaan sila, kundi sa kanilang evil or sa kanilang casualty, sa kanilang calamity, sa kanilang punishment. At yan po ang nakakatakot na mensahe po dito ng Diyos. Yung ilagay na naranasan nyo na ba na kayo ay tumitig sa inyong kaaway, na to the point na hindi nyo tatanggalin ang inyong mga mata sa kaaway ninyo, ganun po ang mata ng Diyos sa Northern Kingdom. Sabi ng Diyos, I will set my eyes upon them for evil. Ibig sabihin po ng for evil, doon po sa mga evil calamities, punishment ang mararanasan nila. So dito po sa verse number 2 to 4, dito nyo po makikita ang kasiguraduhan po ng judgment na ipaparanas po ng Diyos sa kanila. Now, tingnan po ninyo, kailan nangyari ito? Brother RJ, siguro ano naman yung si Amos, katang-isip lang naman yan. Ba't ako makikinig kay Amos? Napaka-unrealistic naman, Brother RJ, ni Amos, na kahit ako'y tumakbo, kahit ako ay tumakas, hindi ako papalagpasin ng Diyos. Tingnan po ninyo ang nangyari sa kanila 30 years after. Natandaan nyo, 750 BC, nangangaral po si Amos po dito. Akala ng mga Northerners, huwag tayong makinig dyan kay Amos, hindi tunay yan. Amos, sabi nung iba, Amos, bumalik ka na lang sa Judah, doon ka mangaral, and so on and so forth. Tingnan po ninyo ang nangyari, 2 Kings. After 30 years, around 30 years po, anong nangyari sa kanila? Nangyari ba ito na talagang namatay ang mga Northerners? Tingnan niyo po sa 2 Kings, chapter 17, verse number 5. 2 Kings 17, Kings chapter 17, verse number 5. 30 years after po na nangaral po si Amos, ito po ang nangyari. Then the king of Assyria came up throughout all the land and went up to Samaria and besieged it 3 years. 3 taon pong pinalibutan ng Assyria ang Samaria, capital po ng Northern Kingdom of Israel. Verse number 6, in the 9th year of Hoshea, the king of Assyria took Samaria and carried Israel away into Assyria and placed them in Hala, in Habor, by the river of Gozan, in the cities of the Medes. For so it was that the children of Israel had sinned against the Lord their God, which had brought them out of the land of Egypt from under the hand of Pharaoh, king of Egypt, and had feared other gods. Verse number 18, dito niyo pong makikita yung kanila pong mga kasalanan. But in verse number 18, therefore the Lord was very angry with Israel and removed them out in his sight. There was none left but the tribe of Judah only. So, 30 years after, yung pong pinangaral po ni Amos na kasiguraduhan ng kanilang pagkawasak, hindi lamang yung mga worship places nila ang mawawasak, pati po yung mga taong nakatira sa Northern Kingdom ay mapapaslang. Nangyari po yun literally. So, ito po ang pinapakita dito ng Book of Amos, yung certainty ng judgment po ng Diyos. And dito, bahagi po ng mensahe po ni Amos sa kalimang vision, ipinakita po dito ni Amos ng Diyos through Prophet Amos ang kanyang kapangyarihan. Ano ang nagpupruweba ng kasiguraduhan ng judgment ng Diyos? Ang katangian po ng Diyos. Tingnan niyo po sa verse number 5. And the Lord God of hosts is he that toucheth the land, and it shall melt, and all that dwell therein shall mourn, and it shall rise up fully like a flood, and shall be drawn as by the flood of Egypt. So, probably ang tanong, bakit tayo matatakot sa Panginoon? Bakit tayo matatakot na tayong mamamatay? Sino ba ang maghuhusga sa atin? Ipinakilala po dito ng Diyos kung sino siya. Ang sabi niya dito, and the Lord God of hosts, Adonai Jehovah, ibig sabihin, Master Jehovah, the Lord God of hosts. Ibig sabihin, yung pong parilala, yung pong titulo, the Lord God of hosts, ipinapakita po dito ng Diyos
na siya ang supreme commander ng lahat ng army. Either angelic army, either human army. Ang Diyos po ang Lord God of hosts. Hindi naman po doon, sabi dito ng Diyos, and the Lord God of hosts is He that toucheth the land. Ang Diyos pala ang humihipo sa mga lupain, and it shall melt. Dito po pinapakita na ang Diyos po ay merong kontrol sa mga lupain, sa mga land. Hindi lamang doon, nung hinawakan, when the Lord touched the land, tingnan niyo po ano naging resulta. And all that dwell therein shall mourn. Dahil sa paghipo, pag-intervene ng Diyos sa lupain, ang lahat ng tao dito ay nagmumorn. Bilang resulta, pag ang Diyos ay kumilos na sa lupain, ang mga tao ay naaapektuhan. So tingnan po ninyo ito. Pag ang Diyos ang kumilos sa isang lupain, ang mga tao ay naaapektuhan. Hindi lamang doon, yung sabi pa dito ng Diyos, and it shall rise up woolly like a flood. Pag ang Diyos ay kumilos sa lupain, dito mararanasan ng lupain yung isang overflowing na judgment ng Diyos. Katulad ng isang river sa Egypt, sa Nile River sa Egypt, na pag umapaw yung Nile River sa Egypt, lahat ng lupain ay ma-overwhelm. Pag bumaha ang isang lupain, katulad ng pagbaha ng Nile River sa Egypt, sabi ng Diyos, katulad noon ang mararanasan ng lupain. And di lamang doon, and shall be drowned, ibig sabihin, malulunod, and so on and so forth. Dito po sa verse number 5, ipinapakita po dito ng Diyos na hindi lamang siya ang Diyos ng mga army, siya din ang humihipo sa lupain. Tandaan po ninyo, ang lupain po ay nagsasuffer hindi po dahil sa global warming. Ang lupain po ay nagsasuffer hindi dahil sa anumang natural calamity. Ang lupain po ay nagsasuffer pag ang Diyos po ay kumilos na. At dito ipinapakita ng Diyos sa Northern Kingdom kung sino siya. Kaya sigurado na mararanasan ng Northern Kingdom ang kaparusahan binanggit sa mga previous verses because ang Diyos, si Jehovah po, ang Lord of hosts ng mga army, heavenly army and human army, at siya din po ang kumikilos sa mga lupain. Sunod na verse po, sino pa ang Diyos? Verse number 6, tingnan niyo po ito. It is He that buildeth His stories in the heaven and hath founded His troop in the earth. He that calleth for the waters of the sea and poureth them out upon the face of the earth. The Lord is His name. So hindi lamang may kontrol ang Diyos sa lupain, dito niyo po makikita sa verse number 6 na ang Diyos din po ang, let's see here, ang Diyos din po ang nagbi-build up ng kanyang mga stories. Pag sinabi pong stories, dito po pinapakita ang picture that the Lord is pictured as building His upper chambers in heaven. Dito niyo po makikita yung kanyang majesty. Yung pong paralalang, it is He that buildeth His stories in the heaven. Ito po yung nagpapakita ng majesty po ng Diyos, na siya ay isang Diyos na nagbibuild ng kanyang chambers sa kalangitan. Ay, hindi lamang doon, hindi lamang binibuild niya yung mga stories in the heaven, He also founded His troop in the earth. Ang Diyos din po ang nag-establish po ng kanyang creation dito po sa mundo pong ito. Ay, hindi lamang siya ang may control sa kalangitan, speak of majesty, siya din po ang nagtayo ng mga troop. Yung pong mga troop po dito, ito po yung nagpapatungkol sa structure po ng creation na ginawa ng Diyos. Siya ang naglikha ng langit, siya ang naglikha ng lupa. Dito po ang pinupunto po dito ni Amos sa verse number 6. Ang Diyos ang naglikha ng langit, ang Diyos ang naglikha ng lupa. Lahat ng creation ay natayo or nagawa sa pamamagitan po ng Diyos at ito'y magsisilbi sa kanyang purpose. Hindi lamang po doon, sa verse number 6, sinabi din ng Diyos, ni Amos, He that calleth for the waters of the sea. Siya din pala ang tumatawag ng mga tubig sa karagatan. Siya din po ang nagpo-pour them out. He calleth the waters of the sea and poureth them out upon the face of the earth. Siya din pala, siya ang tumatawag ng mga tubig. Siya din pala ang nagbubuhos ng mga tubig sa lupain ito. Siya ang nagsasanhi ng ulan. So, dito niyo po makikita na ang Diyos po ang may control po ng lahat ng kanyang nilikha. Hindi lamang kumikilos siya sa mga lupain, na pag ang Diyos ay kumilos sa lupain, ang mga inhabitants ay magmumorn, malulungkot o mapipighati.
kundi siya din pala ang may likha ng langit at ng lupa. Sa pamamagitan niya, ang lahat ng creation ay nabuo, and so on and so forth. At siya din pala ang tumatawag sa tubig mula sa dagat, siya ang nagbubuhos ng tubig mula sa kalangitan papunta sa lupa. So, ito po ang pinapakita po dito ng Diyos. Bakit sigurado ang judgment na mararanasan ng Northern Kingdom? Dahil sa kanyang pong sovereignty, sa kanyang creation, and so on and so forth. At yung huling bahagi po ng verse number 6, the Lord is His name. Pinoproklama po dito ng Diyos, ano ang pangalan niya. Yung pong Lord dito, capital L-O-R-D, ito po ay Jehovah. Jehovah, tandaan po ninyo, hindi po Yahweh ang pangalan po ng Diyos. Ang pagtawag sa pangalan po ng Diyos na Yahweh, ito po yung nagpapakita ng hindi pag-acknowledge preservation po ng Scripture. We can discuss that all in the other topic. Pero gusto ko po makita ninyo, ang pangalan po dito ng Diyos ay Jehovah. Ipinapakita po nito na ang si Jehovah po, siya po ang self-existent and faithful God. Siya po yung merong covenant po sa bayan po ng Israel. And so on and so forth. So dito, sa verse number 5 and 6, verse 5 and 6, kung ang Diyos ang may control ng lahat ng kanyang nilikha, kung siya ang may control sa tubig, kung siya ang may control sa mga lupain, ano kaya ang tsansa na hindi mangyari ang kaparusahang kanyang pinoroklama? And yan po ang dapat pag-isipan ng Northern Kingdom sa mga punto pong ito. Hindi lamang po yun, tingnan niyo po sa verse number 7. And are ye not as children of the Ethiopian unto me, O children of Israel, saith the Lord? Have not I brought up Israel out of the land of Egypt, and the Philistine from Captor, and the Syrian from Kir? Ang isa pong problema sa Northern Kingdom, especially sa bayan po ng Israel, meron po silang false confidence. Meron po silang pag-akala na dahil sila ay piniling bayan ng Diyos, ay hindi sila huhusgahan ng Diyos. Meron silang false security na dahil niligtas na kami ng Diyos mula sa Ehipto, bakit kami paparusahan ng Diyos? Kami nga ang piniling bayan ng Diyos. So yun po ang kanilang false security. Kaya ang sabi dito ng Panginoon sa kanila, are ye not as children of Ethiopian unto me, O children of Israel, saith the Lord? Dito po ipinapakita na ang Diyos ay hindi palalagpasin ng Diyos ang kasalanan ng Northern Kingdom dahil sa kanilang pangalan o dahil sa kanilang history. Hindi ibig sabihin niligtas ng Diyos sila mula sa bayan ng Egypt ay hindi sila paparusahan ng Diyos. At sabi pa dito ng Diyos, have not I brought up Israel out of the land of Egypt? Hindi baga ako ang nag-deliver sa inyo mula sa kamay ng mga Egypt? And tingnan niyo po yung kasunod na bahagi po nun. And the Philistine from Captor and Syria from Kir. Dito po pinapakita kung paano pa kayo niligtas mula sa Ehipto papuntang Promised Land. Hindi ba ganun din ang ginawa ko sa mga Philistine from Captor? Kung paano dinirect ng Diyos ang paglipat ng mga Philistine palabas ng Captor? Ganyan din ang mga Syrian. Ako din, sabi ng Diyos, ako din ang nagdala sa mga Syrians palabas ng Kir. Anong tinutukoy dito ng Diyos? Dito po ay pinapakita ng Diyos na siya ang may control, hindi lamang ng creation, hindi lamang ng lupain, hindi lamang ng mga tubig. Ang Diyos din po ang may control ng bawat bayan. Siya ang nagdala sa mga Israelite palabas ng Ehipto. Siya ang nagdala mula ng mga Philistine, nagdala sa mga Philistine palabas ng Captor. Siya ang nagdala sa mga Syrians from Kir. Ipinapakita po dito ng Diyos na siya ang may control ng lahat ng Gentile nation, lahat ng bayan. Now, tingnan po natin ito. Kung ang Diyos ang may control sa Philistine and Syrian, how much more kung i-apply natin ang truth na pinag-aaralan natin sa Amos? Do you think the Lord is sovereign sa ating bayan din? At yun po ang makita natin. Kung ang Diyos ang kumikilos sa Israel, siya ang kumikilos sa Philistine, siya ang kumikilos sa Syrian, yun ang nakita natin po dito, siya ang the Lord directed the movement of the Philistine. He also brought the Syrian from the Kir. Siya ang Diyos ang may control ng mga bayan. How much more kaya ang ating bayan? So, you can make a conclusion based sa inyong you can make an application na makikita natin na ang Diyos ay may control din sa ating bayan. And hindi lamang po doon, tingnan niyo pa sa verse number 8. Behold, the eyes of the Lord are upon the sinful kingdom, and I will destroy it from off the face of the earth,
saving that I will not utterly destroy the house of Jacob. Dito po, nabanggit kanina ng verse number, let's see here, ng verse number 4, sabi ng Diyos, I will set mine eyes upon them for evil. Kanina binanggit. Ngayon, sinabi ng verse number 8, behold, the eyes of the Lord God are upon the simple kingdom. Twice po binanggit na ang mata ng Diyos ay nakatitig sa northern kingdom. Hindi para pagpalain sila, hindi para sa kanilang goodness, kundi para sa kanilang pagkapuksa. At yan po nakakatakot. Once na ang Diyos ay tumingin sa bayan upang sila ay parusahan, ay nakakatakot po na kalalagayan. Sinabi dito ng Diyos na yung kanyang mata, behold, the eyes of the Lord are upon the simple kingdom. Tinawag po ng Diyos ang northern kingdom as a simple kingdom. Ang kaharian po ng northern kingdom noong mga panahon ito, yung kanilang gobyerno, yung kanilang worship, yung kanilang commerce, at yung pong mga tao, tinawag pong simple kingdom. Napakamakasalanang kaharian, napakamakasalanang bayan. At yung mata ng Diyos ay nasa kanila. Hindi lamang po doon, sabi din ng Diyos, and I will destroy it from off the face of the earth. Yan po ang nakakatakot. Pinangako ng Diyos na wawasakin ng Diyos ang northern kingdom from off the face of the earth. Yan po. Pwede bang mangyari na puksain ng Diyos ang isang bayan? Naalala nyo, nasa na yung Egypt ngayon? Yes, merong modern day Egypt, but yung Egypt, yung ancient Egypt, nasa na ngayon? Naalala ninyo ang Babylonia? Babylonian kingdom? Nasa na Babylonian ngayon? Wala, pumunta kayo ngayon sa Iraq. Ashes na lamang ang kanilang kaharian. Nasa din yung Persia, and so on and so forth. Nasa ng Rome, and so on and so forth. At ganun din po ang ipinangako ng Diyos sa Northern Kingdom. Wawasakin ng Diyos ang Northern Kingdom. Wawasakin ng Diyos ang Northern Kingdom. Binanggit dito ng Diyos, I will destroy it from off the face of the earth. Yung 10 tribo ay aalisin ng Diyos mula sa muka ng mundong ito. Now, bago tayo mag-conclude, kasi pwedeng sabihin ng iba, ibig ba sabihin, Brother RJ, may lost 10 tribes of Israel? Nawala na ba yung 10 tribes ng Israel? Now, tingnan niyo po yung kasunod na verse, na kahit i-destroy ng Diyos ang 10 tribes, ang Northern Kingdom, sinabi ng Diyos, saving that I will not utter destroy the house of Jacob, said the Lord. Dito po pinapakita na kahit i-erase ng Diyos ang Northern Kingdom from the face of the earth, may mga remnant po. May mga natira po. May mga remnant pong ililigtas po ang Diyos. So, mali po na bigyan natin ng konklusyon na talagang totally winasak ng Diyos ang 10 tribo po, 10 tribes of Israel. So, that's something that we need to notice dito. Pero gusto kong pansinin natin na ipinangako ng Diyos na sisirain niya ang Northern Kingdom bilang isang bayan. Bilang isang bayan. Now, dalhin po natin ito sa ating pong application, sa ating pong bayan. Now, kung naaral natin at kung naalala ninyo ang Book of Amos mula chapter 1 hanggang chapter 9, we're about to end the chapter 9, at i-examine kaya natin ang ating bayan. Kung ititimbangin natin ang ating bayan sa timbangan ng hustisya ng Diyos, nasaan kaya tayo? Tayo ba ay merong justice system na matuwid? Tayo ba ay may ekonomiya na ang mga businessman, just imagine yung mga businessman, mga capitalist, ay kung paano mandaya sila ng mga consumer? Paano yung taxation natin? Alam niyo po ba na napakabigat po ng taxation natin dito? Tayo po ay isa sa top, sa Southeast Asia, ang pinakamataas ang taxation sa ating bayan. Now, kung titingnan po ninyo at i-examine natin ang ating bayan, in light of the Book of Amos, kung ang Diyos ang may control sa Palestine, kung ang Diyos ang may control sa Syria and even sa Israel, ang Diyos din ba kaya ang may sovereignty sa ating bayan? And absolutely yes, dahil yan po ang tinuturo po ng Book of Amos. Just imagine yung hustisya, yung corruption sa justice system. Yung panahon ng dating administrasyon, yung mga innocent accused criminal, pinapatay na lamang sa lansangan. At wala yun po ipaglabag sa justice system. Kung paano yung suspect na hindi binigyan ng pagkakataon na makahanap ng abogado at ipagtanggol yung kanyang sarili,
namamatay na lamang sa kalsada. That's violation of the book of Amos. Yung current administration naman natin ngayon, kung paano ang pagnanakaw sa bayan, and so on and so forth, kung paano ang mga tao ay nahihirapan dahil walang maayos na infrastructure project, at yung mga mayayaman na mga politiko ang nag-i-enjoy ng kanilang yaman, ayun po ay violation din ng book of Amos. So anong point ko po dito? Whether you are pro former administration or you are pro sa current administration, ang point ko po dito bilang bayan, tayo po ay in violation ng book of Amos. At kung titingnan po natin dito, kung ang Diyos ang may control, kanina nakita natin, ang Diyos pala ang humihipo ng lupain and the inhabitants will mourn. Ang Diyos pala ang kumukuha ng tubig mula sa dagat at siya din ang magbubuhos ng ulan sa mga lupain. So, tingnan natin, yung kayang mga calamities na nangyayari sa atin, ito ba ay dahil lamang sa global warming? Dahil sa mga natural calamity na nangyayari sa atin? Ito ba ay dahil lamang sa explanation ng science and so on and so forth? Kung kayo po ay biblicist ang inyong pananaw, kung kayo ay naniniwala sa Bible, dito niyo po makikita na ginagamit ng Diyos ang kanyang creation just to judge a nation. At yun po ang nakakatakot. At ito pong nakakatakot dahil pinangako ng Diyos, dahil sa kasalanan ng Northern Kingdom, ipinangako niya that He will destroy Northern Kingdom off from the face of the earth. At yun po ang nakakatakot. Now, kung alam po ninyo ang eschatological events, pagdating po ng Millennium Kingdom, dahil sa tindi po ng tribulation na mangyayari, alam niyo po ba na ang mga isla ay lulubog? We can discuss that in other discussion, show you the verses, but the islands will destroy. So no wonder, magising na lamang ang mga Pilipino that our archipelago will be erased from off the face of the earth. And that's what the book of Amos is telling us. So dito niyo po makikita na ang Diyos po ay seryoso po sa kasalanan. Hindi lamang kasalanan ng individual, yes, kasalanan ng pamilya, yes, pero ang Diyos din po ay interesado sa kasalanan po ng bayan. At para sa Diyos po, siya po ang greater court. Kung makalagpas man sa municipal court, kung makalagpas man sa regional court, kung makalagpas man sa court of appeal, or sa sandigang bayan or sa Supreme Court, tandaan po natin, meron pong heavenly court na tinatawag po ang Diyos. At sa hustisya po ng Diyos, in the light of the book of Amos, sino mang bayan, including our nation, na hindi sumusunod sa kanyang alituntunin, ay merong kaparusahan. And that's what we can see in the book of Amos. At ito po ang nangyari po sa kanila sa verse number 8, na to the point na ang mata ng Diyos ay hindi na inalis sa kanila. At yun po ang nakakatakot na eksena. Verse number 9, so, na kahit pinangako ng Diyos that the Lord will destroy the northern kingdom of the face of the earth, tandaan po ninyo, ang Diyos po ay nagtira po ng remnant. Yun po ang sinabi niya dito, saving that I will not utterly destroy the house of Jacob. So, kahit ang Diyos winasak ang northern kingdom, meron pong mga remnant. May mga natira po sa 10 tribo po ng Israel. Sa verse number 9, for lo, I will command and I will sift the house of Israel among all nations, like a corn is sifted in a sieve, yet shall not the least grain fall upon the earth. So pagpapatuloy po na ang Diyos ipe-preserve niya yung mga remnant, sinabi niya dito, for lo, I will command, and I will sift the house of Israel among the nations. Pinapakita po dito na kahit ang bayan po ng Israel ay mapunta sa iba-ibang bayan, diaspora, napansin niyo po, the house of Israel among all nations, pagpapakita po nito na may scatter ang bayan po ng Israel, at we know that na nangyari po yan sa kanila. Dito niyo po makikita that the Lord will be shaken and Israel will be shaken and scattered among the nation. But the Lord will sift them para ihiwalay yung grain from the chaff. Katulad ng pag ikaw ay nagsisip, halimbawa yung palay, dahil ang image po dito ay corn, pero kung ihiwalay mo yung mga butil ng corn sa mga chaff, mga dust, mga reject na part ng mais, kailangan mong isip yun para yung mga corn ang matira at yung mga dust and chaff ay mahiwalay.
At sabi ng Diyos, ganun din ang gagawin niya dito. Pero sinabi niya, yet shall not the least grain fall upon the earth. Walang tunay na grain, walang remnant na may takot sa Diyos ang mawawala. So dito niyo po makikita na kahit ganun katindi ang kaparusahan ng Diyos sa bayan ng Israel, yung mga taong remnant, yung mga taong may takot sa Diyos ay kanyang iingatan. Katulad ng pagsisip ng corn, pagsisip ng corn. So ano makikita po natin dito? Yes, ang Diyos po ay galit sa bayan ng Israel, pero yung pong mga may takot sa Diyos, sa loob ng Northern Kingdom, ay ititira po ng Diyos. Verse number 10, all the sinners of my people shall die by the sword, which say, the evil shall not overtake nor prevent us. So sinabi dito ng Diyos na ang lahat ng taong makasalanan, tinawag niya po ditong my people. Tinawag po ng Diyos ang Northern Kingdom na aking mga tao. Anong ibig sabihin nito? Kasi tandaan po natin, nung iniligtas po ng Diyos ang Israel mula sa mga Ehipto, pumasok po sila sa covenant. Ang Diyos po, ang Israel po ay naging tao po ng Diyos. Kaya po tinawag ng Diyos my people. Pero sinabi dito ng Diyos, lahat ng makasalanan sa aking mga tao ay mamamatay sa espada. Lahat po sila ay mamamatay. And nangyari po yan literally, we see that kanina. At anong problema sa mga tao ito? Sinasabi nila, the evil shall not overtake nor prevent us. Itong mga sinners na ito, na kahit ang Diyos ay nagbibigay na ng warning sa kanila, sinasabi nila, ay hindi, huwag tayo makinig kay Amos. Huwag tayong makinig kay Amos kasi bakit tayo makikinig dyan? Napaka-safe natin. Napaka-safe natin. Walang mangyayaring kapahamakan sa atin. At yun po ang makita natin dito. Meron silang false confidence. Sinabi nga ng Diyos dito, the Lord, all the sinners shall die by the sword. So, yung pong kataga po ng mga sinners na to, that they say, the evil shall not overtake us, sila po ay nagtitiwala sa kanilang pong posisyon, sa kanilang yaman, sa kanilang religion, sa kanilang nation. Sinabi pa nila dito, nor prevent us. Ibig sabihin, na walang disaster na mangyayari sa kanila. And fast forward, 30 years after, we know the story, lumusob po ang Assyria. Tandaan po ninyo, ang Diyos po, He is the Lord of hosts, including the Assyrian army. At nangyayari po ang lahat po ng ito sa bayan po ng Israel. And so on and so forth. So, makita natin dito bilang summary, ito pong final vision of unavoidable judgment. Ipinapakita po nito dahil ang bayan ng Israel ay hindi nagsisi at hindi tumalima sa tawag ng pagsisisi. Pag ang Diyos ay ipinaranas sa kanila ang judgment, ang mga tao na pipiliting tumakas, magukay man sila sa impyerno, umakyat man sila sa langit, pumunta man sila sa ilalim ng tubig, at sila ay piliing magtago sa Mount Carmel, and even maging captive na lamang sila, sabi ng Diyos, lahat sila ay papaslangin ng Diyos at hanapin ng Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos po, siya po ang Lord of hosts. Siya po ang Panginoon ng mga heavenly and earthly armies. Siya din po ang nangunguna sa kanya pong kalangitan. Siya din po ang nangunguna sa kanya pong creation. Siya ang humihipo ng lupain. Siya ang humihipo ng tubig. And so on and so forth. Hindi lamang yon, siya din po ang may control po ng history. Naalala ninyo kung paano tinigtas ng Diyos ang Israel mula sa Egypt? Paano ang mga Philistine at ang mga Syria ay hinayaan ng Diyos na makaalis ng isang lugar? Ang Diyos po ang may control din ng bawat bayan. At dahil po dito, dahil po ang Diyos ay sovereign God, at dahil sa kasalanan ng Northern Kingdom, sinabi ng Diyos twice, ang aking mga mata ay nakatingin sa inyo. Yung pong pagtingin ng Diyos na yun po ay pagtingin, hindi para pagpalain sila. Yun ang pagtingin na ang Diyos ay handa na silang parusahan. At yun po ang nakakatakot. Naranasan niyo na ba na titigan kayo ng masama ng inyong kaaway? Alam niyo yung titig na masama talaga? Na parang gusto kang saktan? Ganun po ganun po nilarawan po ng Diyos ang kanyang judgment sa Northern Kingdom. Pero kahit pa man ganoon, so ibig sabihin parang ganito, Brother RJ, in-apply natin ang Book of Amos sa ating bayan. So talaga bang kawawa tayo bilang bayan? Tandaan po ninyo, meron pa rin pong mga remnant. Nakita ninyo, sinabi ng Diyos, meron po siyang ititirang remnant. Isasalain niya ang Northern Kingdom. At sinabi nga ng Diyos, walang sinong
yet shall not the least grain fall upon their. Ibig sabihin nun, walang tunay na grain, walang mga taong may takot sa akin ang mapapahama. So dito niyo po makikita na kahit tayo bilang bayan is under the judgment of God, nakatingin pa rin ang Diyos sa mga individual na may takot sa Kanya. So, gladly na kahit tayo bilang bayan is under judgment, pero kung ikaw ay merong takot sa Diyos, ang Diyos, ikaw ay Kanyang remnant. Ikaw ang Kanyang mga tao, and so on and so forth. So, dito po, tatapusin natin yung unang, tatapusin natin yung negative part ng Book of Amos. Next week, titingnan po natin, ito pong mensahe ng next week, ito po ay para po sa mga remnant, na ang Diyos ay mangangako na kahit merong parating na pagpaslang at kamatayan at kasiguraduhan ng kanyang kaparusahan, merong pangako po ng restoration po ang Diyos. At yun pong makikita po natin next week. So tayo pong lahat ay mag-pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Ama sa Book of Amos na ibinigay niyo po sa amin na nagpapakita po Ama na kayo po ang sovereign God. Salamat po Ama dahil sa Book of Amos ipinakita po ninyo at nagkaroon kami Panginoon ng biblical perspective kung paano namin titimbangin ang aming pong bayan. Salamat Ama dahil nakita namin na kayo pala ay hindi lamang interesado sa kasalanan po ng bawat individual. Hindi lang kayo interesado sa kasalanan po ng bawat pamilya. At higit sa lahat, itinuturo po ng Book of Amos na kayo po pala ay interesado sa kasalanan po ng mga bayan. We pray na tulungan niyo kami through the Book of Amos, magkaroon kami Ama ng biblical perspective on how we examine our nation. And we pray na tulungan niyo kami na patuloy na magtiwala po sa inyo. Pinupuri namin kayo at pinasasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen.